Isang mabilisang shoutout lang sa ating mga members ng exclusive channel. Happy New Year sa inyong lahat. Shoutout kay Ricky Oliveros, Carlo Emilia Madoro, Domingo Broncano, Noelo Mugdang Jr., Rico Locar, J-Boy Pablo, Jan Paul Lignes, Bonvon Ebiona, Ronald Esok, Roger Cortez Jr., Vico Ilapil, Del 6ME, Angelo Torres, Jan Montialto, Michael Upaw, Lori De Los Santos, Eric Lazaro, Glyn Mendoza, Aldrin Pedong, Aisen, Jehan Igia, Mas Brillo, Paul King, Norhamin Sultan, John Kim Bichachino, Mark Kevin Hermoso, Pedro, Malbas Jan Benedict, Sally Guevara, Joffrey Indiana, Ner 016, Cordova Loy, Mark Angelo Bibas at kay Alitaptap Vlogs. Kinben Book 6, Chapter 90. Normal lang naman sa kahit sinong manlalaro ang hindi maging masaya sa pagkatalo sa basketball. Matapos nga kumain ng Team Kalapan sa isang kainan na malapit sa kanilang hotel, ay makikita nga na parang walang lari at baro na maingay. Tila ba ang lahat ay gusto na lang na mabusog at palipasin ng gabing ito. Si Coach Isaiah nga ay nagdesisyon na lang na bukas na kausapin ang kanyang mga players para sa sunod nilang venue ng laban. Malayo-layo ang sunod dating venue. Seryosong wika nga ni Isaiah, kasalukuyan nga siyang nasa isang munting coffee shop sa hotel nila. Kasama nga niya si Mover Flores at si Larry Dizon. Sa pagkakataong ito ay ang mga ito ang kailangan niyang kausapin dahil sila ang nagpopondo sa team nila. Kung sagot daw kasi ito ng Ormin government ay hindi sana sila mahihirapan. Kaso ang tama raw ang team ng mga iyon at hindi sila. Okay lang sa akin, coach. Kalmadong wika nga ni Larry Dizon. Makikita nga nakasuot ito ng kulay red na shirt na may logo ng itim na tigre. Naka-shorts din ito at nakasuot ng Crocs. Makikita nga na sa tapat niya ang isang lalagyan na may lamang hot coffee na Americano. Hindi ko iniisip na malulugi sa ginagawa kong ito, coach, kasi nandito ang kasiyahan ko. Sabi pa nga ni Larry na marahang napangiti. Ako rin, Sir Isaiah. Matagal ko nang gustong magkaroon ng team na magkakasama ang mga best players ng Kalapan o ng probinsya. Isa pa, hindi ko iniisip ang returns sa lahat ng gastos ko sa team. Kumbaga, all my expenses for the team ay kasiyahan ko rin. Parang si Sir Larry lang din ako, sir. Masayang sagot naman ni Mover na makikitang nakasuot ng white shirt at shorts. Nakasandals din siya at cold na Americano coffee naman ang kanyang drinks na nasa tapat. Tila ba ayaw matulog ng mga ito ngayong daraang gabi. Nang marinig naman ni Isaiah ang sinabi ng dalawang partners niya sa team ay parang nahiya siya sa kanyang sarili. Siya lang kasi ang naiiba at iniisip kung kailan may papasok sa kanilang returns. Nang mapatingin nga siya sa dalawa ay dito na nga siya napatingin sa ibaba sa tapat ng kanyang dark coffee na may dalawang shots ng espresso. Nahihiya ako sa inyong dalawa. Mahinang wika nga ni Isaiah at agad namang sinabi ni Mover na naiintindihan niya ito dahil sa kanilang tatlo ay si Isaiah ang nasa edad na dapat ay nagre-retiro na. Huwag po kayong mahiya sa amin, sir. May ngiting wika naman ni Larry na may paghaplos pa sa matilos niyang baba ng mga sandaling iyon. Nag-usap na rin kami ni Larry na pwede naman kaming dalawa ang mag-shoulder ng expenses ng team sa mga travels natin. Malawak sarang assets namin kaya maliit lang sa amin ito. Wika pa nga ni Flores. Tumango-tango naman si Larry at ngumiti muli kay Sir Isaiah. Kung sa team ay para siyang baliw bilang basketballista, kapag nasa ganitong usapan naman ay siya ay napakadisiplinado. Makikita nga ang seryoso niyang pakikinig sa kanilang talakayan. Idagdag pa nga rin sa topic ang pagkatalo nila kanina at dito na nga marahang napangiti si Dizon dahil 2 points lang ang nagawa niya. Bilang panghuli nga, dahil walang problema kina Larry at Mover ang expenses, ay pwede pa raw silang umuwi ng Mindoro bago pumunta sa sunod nilang destinasyon kung saan gaganapin ang tatlo nilang laban kontra sa mga teams sa Mindanao. Ang plano kasi ni Coach Isaiah ay diretso na sila ng General Santos City pagkatapos dito dahil baka masyadong magastos.
Pero dahil sa usapang naganap sa kanilang tatlo ay hindi na ito mangyayari. Magandang pahinga sir ang pagbalik natin ng Kalapan. May 5 days pa bago ang mismong game day natin. Kaya pwede pa tayong magpahinga sa atin ng 2 to 3 days. Masayang wika pa nga ni Mover at doon na nga napatayo si Isaiah. Wala rin sa akin problema ang gastos dahil sisiguruhin kong tayo ang magcha-champion sa ligang ito. Seryoso pa nga ang wika ni Cervantes na ikinangiti naman ang dalawa. Napatingin nga siya kay Larry at sineryosohan ang tingin. Dapat next game ay double digits na ang gagawin mo. Sambit pa nga ni Coach Isaiah at napangiti naman ng pilit si Larry ng sandaling iyon. Tumango na nga lang siya at si Mover naman ay napatawa dahil parang natakot ito kay Sir Isaiah. Nalungkot din kayo sir sa pagkatalo natin kanina, hindi ba? Tanong pa nga ni Mover at sandaling natahimik si Coach Isaiah nang marinig iyon. Sa totoo lang, natalo tayo dahil sa mali kong desisyon sa laro. Wala kayong kasalanan. Kailangan bumawi tayo sa next 3 games natin. General Santos City, Davao at Cagayan de Oro ang tatlo nating mga kalaban sa sunod na biyahe natin. Sambit pa nga ni Isaiah at dito na nga napaseryoso si Mover at Larry. Samantala, nang gabi ring iyon ay napaseryoso na lang si Maki at Baron dahil si Ricky ay hindi pa bumabalik na kanina pang nagpaalam sa kanila. May bibilhin lang daw ito sa labas pero napatingin sila sa oras at wala pa raw ito. Mahigit 1 oras na. Sabi nga ni Maki na makikitang nakahiga sa kutson na nakalatag sa baba. Naroon nga rin sina Dre at Carlo. Baka kasama siya ni Nababalo. Hindi ba may meeting sila kasama sina Sir Mover at Coach? Sabi naman ni Baron na makikitang nakahiga sa kama. Napatango naman si Maki at napatingin sa oras. 9:00 na at dapat ay natutulog na sila. Kaso napatingin siya sa mga kasama niya na parang kagaya lang din niya. Hindi mawala sa isip ang pagkatalo nila kanina sa Pampanga. Hindi naman daw iyon finals at yung iisipin ay normal lang na matalo sa regular games. Pero ramdam pa rin nila ang panghihinayang dahil sila sana ang panalo sa labang iyon. Parang hindi pa rin ako natuto sa sinabi sa atin ni Coach about sa improvement. Starter ako pero 5 points lang ang nagawa ko. Mahinang wika ni Carlo. Napasulyap naman sa kanya si Maki na napabangon at napasandal sa may dingding. 14 points ang nagawa niya sa laro kanina kaso ang ganoong production ay hindi ang nakasanayan niya. Naiintindihan niyang mula siya sa bench kaso malinaw na nahirapan din siyang basta makatakas sa depensa ni Olis. Kung hindi raw ito napagod noong pahuli ay hindi siya basta-basta makakapagbitaw ng mga tres na mula pa sa mga pasa ni Ricky. Binuhat ni Ricky ang team natin kanina. Hindi ganoon ang laro niya noong nasa Mimaropa League tayo. Sabi naman ni Dre na agad na sinulyapan ni Carlo. Ikaw hindi ka required na pumuntos kasi more on defensive plays at screens pero ako. Sabi nga ni Carlo at si Baro naman ay napailing na lang sa mga sinasabi ng mga kasama niya. Ganito rin daw ang nararamdaman niya na parang walang ginawang mabuti sa laro kanina. Nakita rin nga niya ang stats ni Ricky at talagang narito lahat ang puntos ng kanilang team. Sa mga sinabi ninyong iyan, palagay ninyo may itulong ba iyan? Seryosong wika nga ni Baron at napaseryoso si Maki nang marinig ang mga salitang iyon mula rito. Ikaw pa ba iyan? Banat nga ni Maki na marahang napangiti. Sira ulo, oo. Ang pinupunto ko, kaysa sisihin natin ang sarili natin, bakit hindi tayo bumawi sa sunod na laro? Matagal pa ang next game natin. Banat pa ni Maki na gustong kontrahin si Baron. Alam ko, hindi na nga ako magsasalita. Sabi ni Baron na humiga na at napatingin na lang sa kawalan. Napatawa naman ng marahan sina Maki at Dre. Point guard si Ricky. Mas magandang scoring natin kapag ganoon ang galawan niya. Mahinang wika nga ni Dre at dito na nga humiga si Maki at Carlo. Iyon din ang naisip nila at mukhang ang scoring ng malaki para sa kanilang ace player ay hindi required. Kapag malakas na team ang kalaban natin, hindi tayo basta mapasahan ni Ricky ng bola. Magaganda ang depensa nila sa mga laning. Sabi nga ni Maki na marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Tayo ang dapat pumuntos at hindi si Ricky. Wika pa nga ni Carlo at habang winawaglit nila ang kanilang panghihinayang sa nangyari kanina sa game ay bigla nilang naisip si Ricky kung nasaan ba raw ito.
Lumabas siya after makausap ang GF niya. Palagay ba ninyo, masama rin ang loob niya sa pagkatalo natin kanina sa Pampanga? Bigla ngang tanong ni Dre. Parang okay naman siya kanina ah. Sabi ni Baron at si Maki naman ay napaisip ng malalim. Inalala nga niya ang ekspresyon ni Mendez kanina at mukha namang typical na masaya raw ito at optimistic ang datingan. Wala siyang maramdaman na parang nangihinayang ito pero siguro hindi lang niya ipinakita sa atin. Tao rin si Ricky. Isa pa, nakakapanghinayang nga ang nangyari kanina. Paano na lang kung do or die game iyon? Tanong nga ni Maki na muling napabangon at kinuha ang kanyang phone. Tinawagan na nga niya si Ricky para matahimik na sila kaso may tumunog na cellphone sa tapat ng TV nila sa loob ng room. Nagkatingin na ng apat dahil hindi rin pala nila malalaman kung nasaan si Ricky. Samantala ng mga oras na iyon, sa rooftop ng hotel ay maririnig nga ang tunog ng tumatalbog na bola. Makikita nga roon ng isang lalaki na walang pantaas at nakapikit habang pinapatalbog ang hawak niyang bola. Naroon si Mendez at ilang minuto na itong narito. Dito nga siya nagdiretso matapos makausap si Andrea. Ang simple lang ng mga pasa nila Serna pero accurate. Ang depensa ni Parcon ang galing. May mga pagkakataong nahuhuli niya ang galaw ko. Sa pagmulat nga ng mata ni Mendez ay agad siyang umatras at dito na nga lumabas ang mga imaginary defenders niya. Si Olis, Parcon at Lacerna. Dito na nga siya umatras lalo at biglang kumaliwa laban sa depensa ni Lacerna. Mas mabilis daw siya rito kaso sa pag-abante niya ay lumitaw si Olis at ito ang nagpahinto sa kanyang paabanteng momentum. Sa pagbalik niya ay dito na nga siya napaseryoso dahil dalawang kalaban na ang humarang sa kanya. Ginamit nga niya ang mabilis niyang dribbling kaso hindi raw ito sapat upang malampasan niya basta ang mga ito dahil mula sa likuran ng dalawa ay naroon si Mark Parcon na inaabangan siya. Wala nang choice si Ricky kung kaya't bumigla siya ng talon palayo at pinakawala ng bola. Napangiti na nga lang siya at napangiwi ng magmintis ang bola sa basket. Airball iyon at dito na nga rin siya tila nakarinig ng pagtunog ng buzzer at naalala niya ang nangyari nilang laro kanina. Regular season pa lang naman ito. Paano pa kaya kung do or die game iyon? Natalo sana kami. Hindi pa nga talaga ako magaling. Kailangan ko pang mas gumaling. Sabi nga niya sa sarili at sa pagtakbo niya sa bola ay bigla na lang siyang napaseryoso nang may isang lalaki rin ang kumuha noon. Napaseryoso na nga lang si Ricky nang makita kung sino ito. Gabi na Ricky Mendez, pero bakit nandito ka? Kakatapos lang ng laro ninyo kanina. Dapat yata ay nagpapahinga ka ah. Sambit nga ng point guard ng Cebu na si Steve Chua. Makikita nga agad ang biglang pagngiti ni Mendez nang makita ito rito. Tama, turuan mo ako. Ha? Seryosong bulalas ni Chua sa narinig niya mula kay Mendez. Turuan mo ako kung paano ko mapagbubuti ang mga pasa ko. Iyong mas accurate. Seryosong wika ni Ricky na makikita sa mukha ang kaseryosohan. Hindi pwede. Kalaban ka namin ha. Bulalas naman agad ni Steve Chua na marahang natawa sa ekspresyon ni Mendez. Ganito na lang, mag 1-on-1 tayo ngayon. Kapag natalo kita, tuturuan mo ako. Bibigyan mo ako ng tips. Seryosong wika pa nga ni Ricky at si Steve Chua ay marahang napakuyom ng pagmasdan si Mendez ng mga oras na iyon. Napaatras na lang siya dahil sa ginagawa nito ay parang hindi niya raw ito matatanggihan. Parang mali yata ang pagpunta ko rito ngayon sa rooftop ah. Nasabi na nga lang ni Steve Chua sa kanyang sarili at dito na nga siya napabuntong hininga. Pagod ang isang ito sa laro nila kanina. Kaya imposibleng matalo ako nito. Kaya sabi pa nga niya sa isip, sige, mukhang wala rin akong choice para makabawi na rin ako sa ginawa mong pagtalo sa akin ng 2 beses. Don't worry, ilalampaso kita. Seryosong wika nga ni Chua at dito na nga napakuyom si Mendez dahil sa pagkatuwa. Para maging malakas, kailangan niyang humingi ng tip at magpaturo sa mga manlalarong alam niyang mas magaling sa kanya.